Hi! Welcome to Mathlight TV. Ngayon po ang video ito, aking tuturo sa inyo about area of a circle. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon bago nating simulan, tayo muna ay mag-pray. Dear God, as we begin this lesson today, we thank you for the gift of learning and the chance to explore the world around us. Please be with us, guide our minds, and help us to understand and remember what we learn. Bless our teachers and make this time of learning fun and exciting. In Jesus' name, we pray. Amen. Ngayon ating nang simulan. Aking munang ituturo sa inyo ang part of a circle. Okay, una, itong point sa gitna, itong tinatawag natin na center. Then, ngayon kapag ito ay ating guhitan, lampas sa center point, patungo sa magkabila sa around the circle, ang tawag natin dito ay yung diameter. Basta pag nahati itong circle, ang tawag ay diameter. Ngayon kapag ang guhit ay hanggang dito lang sa center point, hanggang sa distance of a circle, ang tawag naman dito ay radius. Kumbaga yung kalahati ng diameter, ang tawag ay radius. Ngayon, ang circumference, ito yung distance around the circle. Ito yung paligid. Yan, paikot. Ang tawag yan ay circumference. Ngayon, yung loob mismo ng circle or space occupied by the circle, ang tawag natin dyan ay area. Okay? So, yan pong pagkakaiba ng circumference and area. Take note, ang formula dito sa area of a circle, A equals pi r squared or A equals pi times r times r. Take note, ang pi dapat memorize nyo po ang value. That is 3.14. Okay? Now, let's do the example. Number 1 ang ating given, ang radius ay 18 yard. Okay? So, ating lang itong substitute dito sa ating formula. A equals yung pi 3.14 times 18 times 18. Okay? Then, ating na ito multiply. 3.14 times 18 times 18, that is 1017.36. Then, copy the unit. Ito ay area, that is squared yard. Okay, ito ang final answer, 1017.3600 squared yard. Yan po ang answer sa number 1. Number 2 naman, ang ating given ay 10 cm yung radius. Okay, ganun din ang ating gagawin. Ating lang isubstitute 3.14 times 10 times 10 equals 314. Yung units niya ating kopyahin is square centimeter. Yan po ang final answer sa number 2. 314 square centimeter. Next, number 3 ang given natin. Ang radius ay 6 centimeter. Okay, ating lang substitute sa ating formula sa ating area of a circle. So that is 3.14 times 6 times 6, that is 113.04. Copy ang kanyang unit na meter. Dahil area ito, that is square meter. So, ang final answer, 113.04 hundredths square meter. Yan po ang kanyang final answer. Next, another example. Difficult naman tayo. So, ang given ay yung diameter. Okay? So, paano natin kunin ang kanyang radius? So, alam natin, ang radius ito ay kalahati sa diameter. So, ang given natin number 1, 6 yard. So, ang kalahati nito ay 3. Okay? 3 ang kalahati. So, substitute natin dito sa ating formula. That is 3.14 times 3 times 3 equals 28.26. Kopya ng units,
ito ay area, ito ay squared yard. Yan po ang answer sa number 1 dito sa ating difficult. Okay? Next, number 2. Ang given naman ay 18 yard yung kanyang diameter. Ganun din ang ating gagawin. Kukunin natin ang kalahati sa diameter kung tawagin natin ay radius. So, ang 18 ay 9 yung kanyang radius. So, atin lang substitute dito sa ating formula. 3.14 times 9 times 9 equals 254.34. Kopyahin ang unit na yard. Ito ay area, squared yard. So, ito ang final answer. The number 2, the answer is 254.34 squared yard. Yan po Kamat Like TV. Kaya ngayon, kung mayroon po kayong natutunan, pakipindot naman ng like. At kung bako pa lamang sa aking channel, pakipindot naman ng subscribe, maging ang bell notification para updated ka sa mga bagong video ni upload sa aking channel na ito. Salamat po sa inyong panonood.